Yan mga kapatid, at magandang hapon po sa lahat, at narito na naman ako upang tatalakayin natin ang pinakita ko dati na yung candle ritual mga kapatid. At ang sabi daw nila ay ang ginawa ko daw ito ay ano daw, para daw sa masama. Yan, para sa masama ang sinasabi nilang ang aking ritual table. Ayan, at aking ipapaliwanag sa inyo na hindi po masama hindi po ito kaliwa o ginagamit sa masama ang aking ang aking ritual table na aking ipinagawa. At may nagsabi sa akin kasi na, Master, ang mga formula po ng inyong ritual table ay mga ay galing po sa kaliwa, at aking ipapakita sa inyo at aking lilinawin na hindi po kaliwa at hindi po ako gumagamit ng kaliwa. Ayan po mga kapatid, at ating ipapakita sa inyo mga kapatid. Ayan ang unang-unang candle ritual table. Ayan mga kapatid, ayan. At saka ito, hindi po ito ginagamit sa kaliwa, ayan, o hindi po ito ginagamit, hindi ko ito ginagamit sa masama mga kapatid, dahil ito po ay Star of the David. Itong na to, yung hexagram ay Star of the David yan mga kapatid. Yan po ay pag ginamit mo po ang formula na iyan, ay talagang malakas po, sapagkat naandyan po ang lahat ng mga Bibliyato po ito. Yan. Ito po mga kapatid ay ating sasabihin sa inyo, sapagkat ang iba po ay nakakaalam nito. Ito po mga kapatid ay tinatawag na ito ang nakapaloob dito sa apat na ito. Yan, ang apat na elemento ng hangin. Ang ibang mga tao dyan ay nakakaalam nito. Yan. At itong apat na elemento ng hangin, yan, at saka yung ito ay apat na elemento ng hangin, tubig, apoy at lupa. Ayan, igni natura, renovatura, integra. Ito po ay ang Sator Aripotenet Opera Rutas. Yan po ay ginagamit po ito sa pagritual, tulad ng mga malalakas na baklasan. Pag binaklas mo ng 3 beses ang pamamaraan niya pagbaklas ng ng itim na mahika, lalo na pag kulto ang bumira o grupo ng kulto ang bumira sa iyong pasyente, ay kayang-kaya mo itong matatalo mga kapatid sa pamamagitan ng ritual. Ayan, kahit kulto pa yan mga kapatid. Ang kulto kasi mga kapatid ay nagtitirik yan ng mga iba't ibang kandila. Yan. At ito lang yung panglaban yan mga kapatid. Ay ituturo ko sa inyo kung paano ito magritual, kahit gaano pa kalakas ang ang mga, kahit grupo pa yung mga yan, ay malulupig nyo sila sa pamamagitan, kahit ikaw lang ang magritual, kahit ikaw lang ang magritual, kung alam mo ang proseso nito sa pamamaraan ng ritual, ay malulupig mo at matatalo mo yung mga yan, basta buo ang iyong loob at pananampalataya sa tat. Hindi po lahat ng mga formula na ito at ito ay masama. Ito po ay tinatawag na Star of the David. Ayan. Yan po mga kapatid. At ito po ay ang selyo ni Haring Solomon. Ito po ang tinatawag na the seal of Solomon. Ito pong selyo na ito ay dito niya ikinulong ang 72 na uri ng demonyo na kanyang inalipin. Ayan mga kapatid, hindi po ito masama. Ang itong tinatawag na tetragrammaton na ito. Ayan po mga kapatid, ay yan din ang ginagamit ko. Diyan ko kinukulong ang mga elemento, yan, o mga espiritu ng mga ligaw na kaluluwa. Pwede mong ikulong diyan basta alam mo ang selyo, panarado at pambukas diyan. Ayan mga kapatid. Dito naman pang-ritualan to mga kapatid. Yan. At dito tayo magdadako muna. Ito mga kapatid ay pinakamalakas na candle ritual table. Gagamit ka po dito ng iba't ibang uri ng kandila. Yan po mga kapatid ang katotohanan diyan. Yan. Hindi ito pwedeng magamit sa masama. Dahil po pag ginamit niyo sa masama ito, ay may balik po.
Yan, ang kailangan ninyong gamutin ay yung may mga sakit na gustong magpabalik o ipabalik ang lahat ng uri ng sakit, o ang ritual niyo ay ibalik sa nagpagawa o gumawa ng kanyang sakit. Mag-aano po kayo dito mga kapatid, all in one na to na ritualan. Unang-una mga kapatid ay tatawasin mo ang iyong pasyente, tapos ilalagay mo ang pinagtawasan dito sa gitna. Yan. Pagkatapos yun mga kapatid ay at mag-aano ka na ng 7 kandila. Kunyari dito violet, orange, green, ang yellow, red, blue at saka puti. Naandyan po lahat mga kapatid ang pagre-ritual diyan. Tapos naandito mga kapatid ay kulay puti dito diyan sa 4 na sulok para mabakuran ng eto. Parang nagre-ritual ka rin yan mga kapatid. Kumbaga sa mga kalaban mong, kunya may mga kulto kang kalaban, ito yung pang ano mo, ito yung pang ritual mo. Kahit ikaw na lang mag-isa dyan, makakaya mo yan mga kapatid. Hindi yan sinasabi na lahat ng ang sa inyo kasi mga kapatid, hindi kasi kayo nagtatanong o ano o isinasabi ninyo ang mga problema niyo, sapagkat ano kasi puro negative kasi ang mga sinasabi ninyo sa inyong kapwa. Ayan po, hindi po iyan mga kapatid, hindi po ito masama ang ritual na ito. Dalawa po ang uri ng ritual, may mabuti, may masama. Ayan po mga kapatid. Ito sa akin, ang pagritual ko nito ay mabuti ito mga kapatid. Mabuti ito. Hindi naman sinasabing nagre-ritual kasi sementeryo, dahil ang pagritual ng mga kulto ay sa sementeryo yan. Ito mga kapatid, kahit dito ka lang sa bahay mo, ayan, ay pwede ka magritual. Yan sa mga taong nabiktima ng itim na mahika, pwede mo yang gawin mga kapatid. Ang kailangan lang dyan, kandila, yan, kandila, o kaya picture ng may sakit, yan, picture ng may sakit dito, o di kaya yung pinagtawasan niya, ilagay mo dyan, tapos selyuhan mo yan, tapos lagyan mo ng, papaduguan mo ng puting manok. Yan, kumbaga yan ang yan yan ang iaalay mo. Yung puting yan yung iaalay mo sa yung dugo ng puting manok, para lahat ng sakit doon ay bumalik sa gumawa at nagpagawa. Yan po mga kapatid. Ito po ay Star of the David ito. Ang Star of the David ay hindi basta-basta malupig ng kahit sino mang kaaway. Yan mga kapatid, kahit sino mang kumakalaban sa iyo, pag alam mo ang mga basag na ito, ay po mga kapatid, hindi ka po basta-basta matinag. Ito mga kapatid ay tinatawag niyan Satur, Arepo, Tenet, Opera Rutas. Ayan, tsaka Yahweh. Yan po mga kapatid, yan po ang number na iyan. Yan po ay Bibliato. Yan po ay ibig sabihin yan para hindi malaman ng mga taong galing sa antingan o mga taong hindi magaling sa Bibliato, ay malilito sila kung ano ang mga ibig sabihin nito. Yan, ang ibig sabihin nito ay Satur, Arepo, Tenet, Opera Rutas. Yan, hindi po yan masama, dahil ang Satur po ay napakalakas po ng natangan ang Satur. Yan po, yung Satur, Arepo, Tenet, Opera Rutas, naandito na lahat. Yan, nasa sa iyo na kung lalagyan po ito ng mga sa pentel pen ng pamarusa dito sa loob. Pwede yan mga kapatid, kung alam ninyo kung ano yung mga pamarusa, ay yung isusulat dito, at nabubura naman po yan. Yan. At dadako tayo dito sa The Seal of Solomon. Yan, ito yung selyo ni Haring Solomon nang ikinulong niya ang mga demonyo. Yan na kanyang inalipin dati nung sa panahon ni Haring Solomon. Ito po ay hindi po ito kaliwa, dahil ito po ay pangkanan ito mga kapatid. Ang tinatawag na demonic pentagram ay nakaganito yan mga kapatid, ang plastada niyan. Tuturo ko sa inyo. Kung demonic, kung kaliwa po ang nagtatangan ng kung kaliwa po ang nagtatangan ng tetragrammaton, ay yan po ay satanic po iyan. Satanic yan. Basta yung dalawang paa
ng triangle at yung ulo na sa baba, yan po ay satanic. Pero ito, at wala pong ano yan mga kapatid, wala pong meaning yan, wala pong tetragrammaton, plain lang po yan. Yan po ay tinatawag na satanic pentagram. Yan. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Ito ay kalimitan ginagamit po sa pagriritual, yan, tulad ng pagkakalas ng sumpa, yan, o pagkalas, lunas ng anumang uri ng kulam at itim na mahika. Ganon din dito mga kapatid. Yan ang pamamaraan ko, hindi ako gumagawa ng mga kaliwa o anumang uri ng kasamaan dahil may balik po yan mga kapatid. Yan lang ang masasabi ko, na dapat unawain ninyo ang mga bagay-bagay o magtanong kayo, wag yung huhusga agad kayo. Dahil alam ko mga kapatid, kung alam kong mali ito, di ko na pinagawa. Dahil mga kapatid, ay una sa lahat ay isa akong manggagamot. Yan, una sa lahat isa akong manggagamot at ayaw ko na gumawa ako ng kasamaan. Yan, di bali nang ako ang gawa nila ng masama, basta hindi lang ako nakakagawa ng masama sa taong sa akin, dahil bahala na ang nasa taas niya magbalik kung ano ang nararapat sa kanila. Ayan, yan ang katotohanan mga kapatid. Yan, ang Star of the David ay malakas yan. Yan po ang kalimitang pinapatato ng mga taong alam ang alam ang kahulugan. Yan ay kinatatakutan din ang simbolo na yan ng anumang uri ng kaaway, tulad ng mga espiritu o lamang lupa. Pag meron kang Star of the David at the Seal of Solomon. Ayan ang katotohanan dyan. Ayan, hanggang dito na lang mga kapatid, at naway may matutunan kayo sa aking vlog na ito. Ito naman mga kapatid, ay ganun pa rin ang ang pagriritual dyan. May iba't ibang din. May dilaw, pula, ang orange, green, asul at saka puti sa gitna. Ganun pa rin mga kapatid ang pag ritual dyan. Ito kasi mga kapatid ay simbolo ng araw at ang buwan. Yan po. Ito po ay simbolo po ito ng, ewan ko ba kung lalaki ba ito o babae. Yan po ay yan. Marami po kasing yan. Ito yung Star of the David. Yan. Ito ay malakas na pang ritual table. Yan lang ang aking sa inyo, ang aking itatapik ngayon. At sana maunawaan ninyo, na sana alam na ninyo na ang ritual table na ito, kahit magtanong kayo sa legit na manggagamot, yan, kung ang Star of the David ba o ang selyo ni Solomon ay kaliwa, yan po ay hindi po talaga ang mga tunay na manggagamot nga nakakaalam nito, dahil ang tetragrammaton at ang Star of the David ay puro puro kanan yan, at puro makalangit ang kahulugan yan. Ayan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all.